Hello guys! Welcome back to another episode of Trading with Barako FX. Today guys, meron tayong sasagutin na comment sa ating channel. May nag-comment dito sa ating channel na si Sir Richie Salafar. Ang tanong niya, Lods, baka pwedeng gawa ng video sa gold strategy mo, newbie lang. Thanks. Unang-una Sir Richie, maraming salamat sa iyong comment ngayon. Although hindi naman ako nagtitrade ng gold, pero titignan natin kung meron ba tayong strategy na pasok sa gold sa ginagamit natin sa GBP USD and Euro USD. So hindi na natin ito patatagalin sa Richie. So let's go! So ito nga, binuksan na natin itong ating trading view. Kung makikita nyo naman, nandito tayo sa gold yan. Malinaw yan, gold USD. So ito, malinis siya kasi nga wala akong mga setup dyan. Pero ito, tinitignan ko ito. So usually, ang strategy natin ay talagang FGB and order block ang ginagamit natin. So ito, may nakita ako dito na order block. OB. Yan. Sa 1 minute time frame tayo, yan. So napakaganda nito kasi nga, ito nga, meron siyang OB na sa 1 minute, ito nga, 1 minute OB and meron din siyang FGB or yan, to per value gap, yan. Napakaganda niya guys, napakaganda niya sa Richie, di ba? Nakikita mo naman 1 minute yan, sorry, FGB na 1 minute. No, 1 minute, so wala tayong 1 minute, yan, FGB na 1 minute tayo, yan. So, di ba nakita mo naman nag-touch siya dun sa ating FGB sa 50%, yan. So nagiging valid lang yung ating entry basta meron siyang OB at saka FGB. Mas maganda yan kasi para siyang retracement, yan. Nakita na natin yan. Tapos nagkaroon na siya ng liquidity. So lagi nating hihintayin na laging may liquidity si market, yan. Nagkaroon na siya ng buy side liquidity. So buy side liquidity natin yan, o buy side liquidity. Tapos nagkaroon na siya ng ito nga, change of character, yan. So hinintay natin yan, change of character or chop, meron yan. Change of character, yan, di ba? Napakalinaw niya. So, nagkaroon siya ng impulsive, nag-create si market ng OB at saka plus FGB. So, hinintay lang natin magkaroon siya ng retracement ulit dito. So, pwede na natin yung entryhan kasi nga, unang-una, nagkaroon na siya ng buy side liquidity, nag-create na siya ng OB at saka FGB. So, yun nga, nagkaroon na rin siya ng change of character, obvious naman, di ba? Yan, pwede na yan. Kasi nga yun. Tapos hintay lang natin. So pwede nating entryhan yan dito lang. Si Richie, yan. Yan. Kahit dito lang yan, kalahati, pwede yan. Tapos yung siyempre, stop loss natin dyan. Diba? Ano na natin yan. Bigyan na natin kay market niya, matalo at manalo. Pero at least, setup tayo, ganyan lang. Tapos, ano ba yung mga target natin? So kung mapapansin nyo, pwede namang tumarget din dito. Pero, nagkaroon pa kasi siya ng impulsive ulit. So ayan, nag-create na naman siya ulit ng another na FGB, order block, order block, you know, order block yan, maliit na yan, order block yan. Tapos although yun nga, meron din doon, so yan, FGB ulit. So, pwede nang entryhan na naman yan ulit. Entryhan yan ulit. Basta may mga ganyan. Basta alam mo yung kung saan papunta si market. Yan. So, FGB ulit na 1 minute na FGB ulit yan. So, nakita nyo naman, diba? Yan, nagkaroon siya ng impulsive. Tapos, nag-retrace dito sa 1 minute na FGB natin. Tapos, nag-1 ulit. Kasi nga, meron na naman siyang na-create na OB dito. So ano yung magiging target natin dito? So hahanapan tayo ng target. Madaming isang buy side liquidity.
Meron din siya dito. Actually, meron nga din dito na OB na naman pwede siya mag-retrace dito, pero hindi, binasag pa rin niya. So, pwede natin yung kunin. Pwede kang kumuha dyan na liquidity point mo dyan. Liquidity point. Ayan. Tapos, pwede yan. Liquidity. Kung ako, siguro, maglalagay na ako dito, magtitik TP na ako dito sa pinaka last na ano, dito sa equal low na lang. So pwede dito, anong kumuha dyan sa area na yan, depende sa'yo, basta syempre yan, pwede ka nang kumuha dyan sa mga liquidity point na yan, pwede dyan. Yan, hanggang dyan, pwede. So, bakit dito lang ako? Kasi nga, minsan kasi hindi natin alam kung saan ang takbo ni market. Pero at least alam na natin kung saan, di ba? Meron na tayong kinita na TP ngayon. Kumbaga, secure na yung TP natin. So, ayun nga, nagkaroon siya ng impulsive, dire-diretso. Pwede nang kuna ng TP yan. So, cheat. Yan. So, napakaganda, di ba? Pwede ka nang mag-ano dyan. So, pero nagdire-diretso siya. Hindi ko alam bakit nagdire-diretso siya. Kasi nga, ito pala, sorry, ito pa. Nakita ko, meron pa ditong nag-una. Yan nga, yan. Pwede siyang maging retracement yan. OB din yan. OB ng 1 minute. Tapos, plus, may makapal siyang, na-create na FGB per value gap, di ba? So pwede pala dito tayo maglagay ng ating TP natin. Sa FGB ulit na yan. Di ba? Nakita naman natin kasi nga hindi pa siya na-engulf hanggang dito, Hindi pa siya na-engulf hanggang dito, pero ang ginawa ni market, kung makikita nyo naman yan, di ba? Tinamaan na yung FGB natin. Tapos pwede dito tayo maglagay ng TP natin. Kahit sa 50% lang nito ng FGB na yan, para sigurado lang yan. Kalahati lang, at least sigurado na tayo dyan, di ba? Ganyan lang kasimple. So explain ko ulit paano ba nakuha yung setup natin dito. Yun nga, una, nag-impulsive muna, nagkaroon ng buy side liquidity. So lagi natin maghihintay tayo palagi ng liquidity, kasi nga yung market hindi naman siya tatakbo ng walang naliliquidate na pera. Dapat nagkakaroon siya ng liquidity point muna, kasi nga ito ang dami na liquidate dito, di ba? So yun, nagkaroon ng liquidate, nakapag-liquidate na si market, so nagkaroon siya ulit ng impulsive ulit. Tapos may naiwan na dito nga, yun nga, naiwan na OB dito. OB plus FGB, yan, pwede nating entryhan yan kasi nga valid dyan, kasi nga yun nga, may gap pa siya na hindi na babalikan pa ni market. So pwede siyang gawing retracement. So pwede kang maglagay dyan ng entry. Tapos ayun nga, nagkaroon siya ng natouch yung entry natin, tapos nag-retrace na naman siya kasi nga meron na naman ditong OB tsaka FGB. So yun nga, so ang target natin is ano pa rin, same pa rin. Kung may nakita ka na FGB dyan, yan, katulad yan, hindi siya na-mitigate kasi nga yun, kinapos. So meron pa rin siyang gap na kailangan tamaan ng market yun. Kita naman natin na yung tinamaan ng market, saka siya nag-impulsive ulit, pumalo pataas. So pwede natin dyan natin ilagay yung TP natin, or kung tumatakbo si market, pwede na tayo mag-adjust ng natin, stop loss natin. So at least kung tumakbo si market paakyat, at least na hindi tayo talo, at least meron na tayong na-secure na TP natin. So ayun lang guys, ayun lang Sir Richie, sana nakatulong ako sa yung sa iyong katanungan. Maraming salamat sa pag-subscribe, at see you sa susunod nating video, Sir Richie. Maraming salamat.